Good morning po sa inyo lahat. Tayo po ay nasa part 2 ng John 15. John 15 po nakalagay. At yung title po natin, nandun na rin po. Ang mabungang buhay spiritual kay Kristo Jesus. Part 2 po tayo. Mayroon po kasing natitirang 3 pa. Baka mag-part 3 pa tayo. At nabanggit po natin sa unating pagtalakay po dito sa chapter 15 na natunghayan po natin ng lahat ng mga mananampalataya na binigyan ng Diyos ng pagkakataong maligtas ay sinasabi niyang lahat ng mga ito katulad ng mga Israelites ay sila ang mga sanga at si Jesus ay puno ng umas. Napansin din natin at maliwanag na ang Ama ang sinasabi ni Jesus, siya yung magsasaka. The gardener. At hindi rin po natin napalampas, kundi naibigay na rin po natin. Nakita po natin doon sa ating pagtalakay last meeting natin na ang magsasakang ito, walang iba ang Ama, ay gumawa siya ng mga paraan para ang mga sangang ito, unang-una ang mga Israelites, pangalawa na rin tayong mga ligtas ng mga mananampalatayang hindi, ay makita natin doon kung paano niya palalaguin ang mga sangang ito sa spiritual doon kay Kristo Jesus. Ngayon po ay itry po natin kung matatapos po natin ito. Puntahan po natin kung bakit ang hardinerong ito, ang magsasakang ito, nagmamay-ari ng ubasan, ay nagsisikap na ang bawat sanga na nabibigyan ng pagkakataong maligtas, Hudyo at hindi. Kung bakit siya nagsisikap na ang mga ito ay magbunga ng marami at ang mga maraming bunga na ito ay manatili nawa sa kanyang harapan. At magdudulot po ito sa tamang panahon, sa araw po ng anihan, ay may maaani ang magsasakal ito sa ubasan na kanyang pinapagalaw. Kaya nga po naglagay po tayo dito na isang tanong, bakit labis ang pagsisikap ng magbubukid na ito na pagbungahin ang mga sanga na minsan ay nabigyan niya ng pagkakataong maiugpong kay Kristo Jesus. Ito ay noong tayo at ang mga Hudyo ay sumampalataya doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tunghayan natin kung bakit labis na nagsisikap ang magsasakang ito, ang nagbabantay ng ubasan ito. Kung bakit ang bawat sanga ay pinipilit niyang magbunga ng marami at manatili. Babasahin natin ang isang bahagi ng bersikulo ito. Pagkatapos ay pupuntahan natin ang pangalawa pa sa verse 2. Pansinin niyo ang mga dahilan kung bakit ang magsasakang ito, ang Ama, nasa verse 1 po yan, ang magsasaka ay ang Ama, at ang sanga ay ang mga mananampalataya. Ngayon po ay hindi makakaiwas na magtanong po tayo, at tiyak sasagutin po tayo ng mga verses na ito sa verse 2. Kung bakit? Para maiiwas ng magsasakang ito, at tayo upang maiwasan din natin, maiwasan ng mga tao ang posibleng kapahamakan, spiritual, physical, at ang material na bagay. Sinisikap ng magsasakang ito dahil nakikita natin ang walang pag-aalilangang makaharap ang isang tao doon sa walang hanggang kaparusahan. Sa mga taong hindi
pagbubunga. Kaya nga naman sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga sanga na hindi magbubunga, yung mga taong hindi magbubungang spiritual kay Kristo Jesus, gagawin lahat ng Ama ang paraan upang maiiwas niya ang tao sa kapahamakan ito. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, kahit sa ang sulok ito ng Biblia, ayaw ng Diyos nang sino man ay mapahamak. Kundi, pagbibigay ang Diyos, Ama ng malaking espasyo o space sa mga tao dito sa daigdig, ang pagkakataon para mayakap at may kasiguraduhan ang kanilang kaligtasan. Kaya ang Diyos, Ama ay nagsisikap na mapagbunga ang lahat ng mga taong minsan ay kanyang iniugpong doon sa puno ng ubas, walang iba si Jesus, para sa posibleng kapahamakan ng sino mang tao na hindi nagbubunga. Iyan to ang unang dahilan. Basahin po natin sa verse 2. Every branch in me, ang sabi ni Jesus, bawat sanga na nasa akin, that beareth not fruit, He take it away. Ang He doon ay ang magsasaka. Bawat sanga na nasa akin, sinasabi ni Jesus, tinatanggal kasi ng Ama ito. So verse 6, if a man abide not in me, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Tatanggalin yan katulad ng sanga. If a man, kung ang sino mang tao na nakakabit sa akin, tatanggalin yan ng Ama. He, the Father, He is cast forth as branch. Ang sangang ito, He, it is withered. Ito ay malalantanan. Di nakikita na kayo ng sanga na minsan ay natanggal doon sa puno. Hindi na siya buhay, kundi malalantana. Ilang mga araw lamang malalantana ito. He is cast forth as a branch and is withered. At ang kanyang kakahuntungan, kukunin ang mga sangang ito ng mga tao at ilalagay na lamang ito bilang isang panggatong. Yun na lang ang kanyang kahihinatan. Ang isang tao na hindi nagbubunga, na minsan ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon at hindi gagawin ng lahat ng Ama ang kanyang paraan at hindi pa rin ito magbubunga, ito ang mangyayari. Rejected ang sinumang tao. Kahit ang mga Hudyo, kahit ang mga Hindi. Ito ang iniiwasan ng Ama. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap. The husbandman or the gardener is really striving to the branches to bring much fruit, and their fruit must remain in itself. Ngunit pagka nakita na ng hardinerong ito na wala ng pagkakataon pa na natitira, at nagawa na ng hardinerong ito, ang magsasakang ito, maglahat ng mga bagay para dito, magpapasya ang hardinerong ito sa ayaw man at sa hindi ni Jesus, sa ayaw man at sa hindi ng ibang mga branches. Tatanggalin na lamang nito yung mga ano tawag dito, yung mga hadlang na sanga. At ang mga dahil ang mga hadlang na sanga na ito na hindi nagbubunga ay nakakasikip lamang doon sa mga sanga na nagbubunga. Kaya nagsisikap ang Ama na magbunga ang lahat dahil iniiwas niya na ang mga tao ay muling mapahamak o rejected one day. Iyan po. Kaya sinasabi nga ng Panginoong Yesus, the Father taken away those branches. Possible po yan. At itatapon na lamang ang branches na ito doon sa puno. At libang doon, brethren, nagsisikap yung hardinero ito
para magbunga ang mga branches na yan. Dahil nakikita ko na walang pag-aanilangan dito yung basis ng rewarding. Bawat bunga natin na matutuwid, kukuha at kukuha ang Panginoong Jesus sa panahon ng, ano yung rewarding? Na ibigay ang ating mga gantimpala. Hindi bibigyan ang sinumang tao ng gantimpala kung walang naibubungang matutuwid na bagay. Ganito ang mga dahilan kung bakit ang hardinero ito, ang magsasaka ito, ay nagsisikap na lamang na pagbungahin ng masama. Dahil ang mga gawa natin mga matutuwid, dito rin kukuha ang Diyos kung paano niya tayo bibigyan ng mga gantimpala. Malinaw po yan. Brethren. Now, patungo tayo dito. Ay masasabi ko po sa inyo, brethren, nagsisikap ang Ama para magbunga tayo. Dahil may mga aksyon siyang ginagawa. Talaga, Pastor, meron siyang mga galaw sa buhay natin. Sinasabi nga ng Panginoong Yesus na nagpupursige ang Ama dahil pinuputol niya yung may mga aksyon siyang ginagawa para sa mga gustong magbunga. Tinatanggal, nire-remove ang mga saging di nagbubunga. Yan ang kanyang mga ginagawa na hindi natin minsan nangalalaman. At pagkatapos ay tinatawag natin pruning, yung bang yung nagbubunga ay lalo na yung lilininis. Sabi ko rito napaka-interesado niya sa buhay ng mga unang-una sa mga Hudyo at sa buhay nating mga Hintil na ngayon ay sumasampalataya sa kamatayan ni Jesus, sa kanyang pagkabuhay ng muli. May paglilinis siyang ginagawa. May mga aksyon diyan. At mayroon ding aksyon tayo. Mayroon tayong participation dito. Dahil yung sinasabi, kailangan ang sino mang sanga na hindi nagbubunga sa kanyang sarili. Tingnan nyo yung salita ng Panginoong Yesus. Mayroon tayong partisipasyon. Kung paano ang Ama ay mayroong malaking part sa ating pagbubunga, malaki rin ang ating parte para tayo ay magbunga. Basagin po natin. Verse 5. Tingnan nga po natin. Tama ba na nasa verse 5 tayo? Unahin natin ang verse 4. Abide in me, and that is our action. Manatili tayo sa Kanya. Kung nagpupursige yun para magbunga tayo, mas sigit sana tayo magpursige. Yung pananatili natin kay Jesus, yan yung action natin. Na kailangan hindi tayo magkulang sa action natin. Sinasagot natin ang tanong kung bakit kinakailangan magbunga tayo ng marami at manatili. Nasasagot na natin kung bakit nagpupursige ang Ama na magbunga tayo para iiwas tayo doon sa posibleng kapahamakan. At nandito tayo sa isang tanong na kailangan magsikap tayo na magbunga sa ating sarili dahil ito rin ang ating part doon sa ating paglako. Verse 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. The word itself, nakikita nyo noon? Itself. Meron tayong sarili. Dapat magbunga tayo. Gumagawa ang paraan ang Ama, gagawa rin tayo ng may kaseryosokan para magbunga tayo. May part tayo dito. Ang sino mang hindi nagbubunga sa kanyang sarili, tatanggalin niya ng Ama. Ang salitang yun ang magsasabi, nagpapakita ng malinaw na kung may part ang Diyos bilang isang magsasaka, may part tayo bilang isang sanga sa puno ng ubas. Amen? Kailangan na magbunga tayo. At bakit kailangan magbunga tayo? Ang sinasabi ng banal na kasulatan, basahin nga natin sa verse 8. Herein,
Naka-appeal po dyan, kahit yung verse 7. If you abide in me, in my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung verse 8, herein is my Father glorified that you bear much fruit. Naluluwalhati ang Ama pagka nagbubunga tayo ng marami. Uulitin po natin, baka nawala po tayo. Ang kaluwalhatian ay hindi nawawala. Nakasalalay ang kaluwalhatian ng Diyos o ng magsasakang ito doon sa ating mga bunga. At dito sa mga bunga na yan ang sinasabi ni Jesus, ang Ama ay naluluwalhati. Hindi ang sanga ang naluluwalhati. Amen? Kundi yung magsasaka. Lumalabas kasi dito, kung kayo ang isa yung magsasaka, lalabas at lalabas dito yung husay mo bilang isang magsasaka. Amen? Pagka nakikita yung bukirin, pagka nakikita ang puno na iyong pinagbubunga, makikita ang husay ng isang hardinero. Dahil lumalabas niya. At lumalabas na rin yung ating tiyaga. Bakit nagbunga ang isang puno ito, ang isang binabantayang pinagbubungang palay o anuman na is. Ito ay dahil napakatyaga. Ang hardinero ito ang magsasaka. Liban dyan, brethren, nakikita doon sa mga nagbubungang ito ng mga sanga yung karunungan kung magsasaka. Kaya hindi malayo na ang Diyos nasa Kanya ang parangal. Maluluwalhati ang Ama dahil sa kayo ay nagbubunga. Ang sinasabi ng Panginoon. Yung Kanyang mga epektibong paraan ay makikita rin. At yung Kanyang dedikasyon dito sa kalagayan ng mga sanga na nagbubunga. Pagka hindi na nagbunga at nagawa na ng lahat noong magsasaka ang lahat ng paraan, gagawa siya ng isang matuwid na bagay. Ang tanggalin na lamang. Ngunit bago tanggalin ng Ama ang mga sanging hindi nagbubunga, ipapakakita lahat, ibibigay ng lahat. Ang magsasakang ito ang lahat ng paraan para magbunga ang lahat. At pagka nagbunga ang lahat, hindi maiwasan, mapaparangalan ang Diyos na magbubukid na. Hindi upang magmayabang ang mga sanga. Ang sinasabi ni Pablo sa mga intil, doon sa 11 ng Romans, verse 17, hanggang doon sa pababa. Kung magbubunga man ang sanga at hindi nagbubunga ang ilan, huwag magmayabang ang mga sanga na nagbubunga. Amen? May mga nagbubunga ng marami at nagiging sanhi ito ng kanyang kayabangan. Ngunit ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 11, tanggalin ang pagkakampong ng mga sanga. Kung hindi man nagbubunga ang mga ibang sanga. Amen? Dahil kung magbubunga tayo, hindi nakasentro ang sarili natin para maluwalhati tayo, kundi yung mga ginagawa ng Diyos. Ang hardinero ito ang mapaparangalan. Amen? Ang kanyang dedikasyon para sa atin. Kaluwalhatian niya ito. Pagka nagbunga tayo, ang sinasabi niya sa verse 7, if you abide in me, and my words abide in you. Pagkatapos niyang banggitin ang verse 7, ang verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Pagka hindi na ito nagbunga. If you abide in me, and my words abide in you, nakasalalay ang mga sagot sa ating mga panalangin. Kailangan magsikap tayo. Nagsisikap ang kardinerong ito. Kailangan magsikap din tayo dahil nakasalalay yung mga hinihiling natin sa Diyos. Huwag natin sisiyan ng Diyos kung hindi siya nakapagbibigay doon sa pangunahing mga hiling natin sa Kanya. Dahil sa ayaw natin at gusto natin, minsan, nandoon sa ating bunga ang dahilan. Nagbubunga tayo ng marami,
Pero ang hindi maganda po rito ay sa madaling sandali ay nawawala ang mga bungang ito na napakarami. Hindi natin iniingatan ang mga bungang ito na minsan ay pinagsikapan ng Diyos. Kaya naman po, brethren, mahalaga para sa ating Panginoon at doon sa magsasakang ito na magbunga tayo dahil nakasalalay yung kung ano ang hiling mo sa Diyos. Sige, hilingin niyo ang gusto niyo. At ibibigay ko yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ngayon, maganda, may assurance tayo. Kung tayo ay nagbubunga. Minsan, ang sisi ay sa Diyos. Pero iwasan niyo. Kahit kakaunti walang sisi, dapat galing sa atin sa Diyos. Dahil hindi kayo naman nagkakamali ang Diyos. Hindi na pupula ang Diyos para pagbungangin niya tayo. Kailangan ang sisi, hindi sa ibang mga tao. Unang-unang masisisi ay ang tayo na sanga, na hindi nagbubunga. Tayo ba yung malago sa prayer? Hindi. Kung inaanyayahan niya tayo mag-pray sa mga may sakit, financial ang ating pinapanalangin. Tithes and offering ang ating pinapanalangin. Pero yung healing dapat, di ba halo-halo yung yung mga panalangin natin? O mag-pray ka ng pagkain. Salamat po Diyos. At magaling na po kami. Hindi pagkain na. Pagkain. Ay po. At maging mga financial namin, Panginoon, na ibinibigay mo araw-araw. Pagkain. Makikita mo yung hindi talaga hindi malagong spiritual. Lalo na doon sa prayer pa lang, ano? Dapat lumago tayo. Sa prayer. Hindi tayo lumalagaw dyan dahil yan ang isa sa mga part sa ating buhay na tinitignan ng Diyos na paglalago. Dahil minsan, hindi naman natin nabibigyan ito ng pansin. Saka, hindi tayo nagbibigay talaga ng time dyan. Hindi. Mas, yung cellphone nga nabibigyan natin ng time. Kaya dyan tayo lumalago. Ano bang dapat itong gawin dito? Bakit nag-apply ito? Ganito lang yan. Di ba ang galing natin? Pero pagka sa prayer na, wala na. Hindi na tayo lumalago doon. Kaya kung minsan nga, pagka sa prayer pag-usapan, natatakot ako, baka marinig nila yung prayer nyo, ako ang napapahiya. Hindi pa tinuturuan ni Pastor yun, bakit gano'n ang prayer niya, halo-halo. Ang sagot niya, masarap ang halo-halo, hindi po. Sa prayer, hindi masarap. Pagka halo-halo. Well, lumalago tayo, prayer, palaguin natin yan dahil nagtitinig ang Diyos. Pati ako nagtitinig. Talagang nagtitinig ako. Reading your Bible is one of the important things. Yung natin, lumago tayo ng mga oras dyan, lumago tayo ng understanding dyan, yung pag-unawa natin, dapat din lumago. Hindi lang sa pagbabasa. Kung minsan nga, naunawaan na ng kapatid mo, ikaw hindi mo pa naunawaan. Tama yun, sabi nung nakarinig na isa, sabi mo, mali yun. Dahil hindi tayo lumalago ng pagkaintindi. Amen? Sinasabi na isa, tama yun ha. Pero sinasabi yun, bad yun. Dahil hindi tayo lumalago sa pagkaintindi sa mga katotohanan ng Diyos. Dapat lumago tayo. Ritual na bagay, lumago tayo. Yung mga kakaunting mga responsibility natin sa music, lumalago tayo. Sa mga singers, lumalago rin ba tayo? Kakaunti lang kasi ang dahilan niya, kakaunti ang pagkakataon. Ito, doon bumabagsak ang paglago dahil kakaunti ang mga pagkakataon na ibibigay ng bawat isa. Brethren, sana huwag pong mangyari yan sa buhay natin. At sa panghuli po, nasa huli na po tayo. Pinag-iingat ang banal na kasulatan. Dito po sa chapter 15, may pag-iingat dito. Na sinasabi ng Panginoon Jesus. Ang sino mang sanga na hindi nagbubunga, tatanggalin ng Ama. Mag-iingat tayo, brethren, kung tayo ang sanga.
Dahil may kakayanan at may mga remedyo ang magsasaka na hindi natin namamalayan. One day, mawawala tayo sa pinapag-asa natin dahil hindi tayo seryoso. Ang sinasabi ni Pablo sa 11 ng Romans 17 hanggang doon sa malalapit na bahagi ng kasulatan, kung abang Hudyo na tunay na sanga ng ulibo ay binali niya, ang sinasabi ni Pablo sa mga hintil, mag-ingat ka, ikaw na hintil. Dahil kung ikaw ay hindi tunay na sanga, ay inugtong niya at binali niya ang tunay na sanga doon sa ulibo, kaya ka rin niyang balikin ang sinasabi ni Pablo. Ingat-ingat po, pangangalagahan natin yung minsan binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbunga ng mga matutuwid na bagay. Kahit anong gawin kasi natin, pagkahiwalay tayo kay Kristo Jesus, yung mga bungang ito ay walang saysay. Kahit gumawa ka ng mabuti, ng magaganda mga mabubuting bagay, hindi ibibilang ito ng Diyos na katwiran ito sa iyo dahil hiwalay tayo kay Kristo Jesus. Dahil pagka ikaw ay na kay Kristo Jesus, ang unang makikita mo dyan may kabanalan. Dahil nandyan ang banal na kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Mag-ingat po tayo. Baka one day, ang katabaan ng puno ng ubas ay hindi nadadaloy sa mga sangang ito. Sa mga sanga na yan. Ingat po, ano po? Mag-ingat po tayo. At liban dyan, brethren, kung ang hardinero na nandoon ay nagsisikap na ang bawat sanga ay magbunga, hindi ba't lalong tayo ang magsisikap? Dahil kapakanan po natin yan. Nakikita ba ng Diyos ang mga pagsisikap na ito? Ang mga magsasaka, ang magsasaka dito, circle of friend, financially supported yung kanyang mga bukid para magbunga. Pagka nakita nung magsasakang ito na yung pato-pato, wala yung iba, kinain ng mga bisukol, ay ng mga share, ay gagawa ng paraan, magsusugot, inuhan dyan, sugutan na di dyan. Kung ang magsasakang ito ay nagsisikap, financially, pati strength ibibigay, pati time ibibigay, how much more tayo, brethren? Gamitin natin ang ating mga lakas, ang ating mga financial, yung mga paraan natin para magbunga tayo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang magbunga mula mo sa Jesus ay nasa ating puso. Yung mga hadlang na hindi tayo magbubunga, yan ang iwasan ninyo. Taado, nagijay, insekto, nga mga pirbil, nagijay, bunga tayo. Pag-aralan nyo mabuti yung mga naririnig. Kumatul daw tayo ng tapat. Para ang mga bungang ito na minsan ay nasa atin na ay manatili. Amen? Ang buhay na mabungang espiritual ay nakay Kristo Jesus lamang. Samantalagin natin ito. Ito ang malaking oportunidad sa buhay natin. Hindi yung trabaho natin ngayon kung saan tayo lumalago sa mga material at financial na bagay. Dito tayo higit na magbibigay ng isip at pagkakataon. Yung tayo minsan ay nabigyan ng pagkataon magbunga sa mga banal na bagay. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos, ang Panginoong Yesus ang aming puno kung saan doon kami uhugot ng mga lakas para kami buhay magbunga. Nakita po namin ang iyong pagsisikap para kami ay magbunga at sa tamang panahon ay aani na sa amin. Ngayon po, Diyos, malaki ang parte namin sa bahaging ito sa aming buhay. At kami po ay lumago din. Kaya naman po, Diyos, gabi, ibigay mo po sa amin na tiwasay. Mga araw na darating, ibigay mo pa rin po sa amin. At ang mga pagkain namin, inumin namin at kasuotan, makakatulong ito, O Diyos, sa aming paglago. Paramihin mo po ito sa amin. At dahil alam mo po ang aming mga kahinaan,
We need your strength, my God. Strengthen us. We have many witnesses into our lives. Maawa ka sa amin. Kaya naman po, Diyos, ang iyong awang ito na patuloy mong binibigay sa gabing araw, pagiging pundasyon po namin ito upang bumangon at maging malakas at magbubunga ng marami sa ngalan ni Jesus.